kailangan niyang mamili. So, I think she did the right choice naman. Pero nagkaroon pa ng option to find a replacement? O wala talaga? Erickson? Wala po. Wala talaga. Wala po talaga. Ayaw niyo magsama ng So, iba. yung ano po, yung MJ, yung Ate Caress po, yung dapat na TF niya, sa ano lang. Nagawa na rin po kami. Kasi nakita ko yung TF namin. Habig-habig din. Thank you, Rachel. Kaya pala to. I just want to say congratulations kay Angelique for a successful concert in North America. Yes, salamat po, Lord. Thank you po. Nakakatuwa. And also kay Ying with the China Philippines friendship concert. Yes, thank you. Congratulations. Thank you. Salamat. Yes. Thank you very much. Next question? Anyone? Grabe itong ganito, makikita niyo rin sa show yung mga kalokohan nila. yung mga... Ako, wala sa isa't akong isa. kalokohan na si Angelo. Next question? Tinapon niyo ko. Yeah, good afternoon sa inyo. Apat. Kayo ba kung ginawa niyo yung line natin ng tanong, nag-consult sa kayo sa fans? Did you consult your fans what songs they would like you to sing on stage together? Siguro dito kung ano man po yung mga gusto-gusto nilang kinakanta namin. Isa po yun sa mga songs na hindi namin pwedeng hindi isara sa repertoire po. Yes. Kasi, di ba, baka hanapin. So, kadalasan pa naman sa mga kanta ko para sa mga duguan. Ang mga Pinoy, di ba, laging parang lahat ng kasakitan sa buong pagkatao na itanggap na niya. So, sana maging maayos lahat. Pero syempre po, even we know yung mga taga-support namin their taste, gusto pa rin namin bigyan ng element of surprise. So may mga production numbers talaga na kakaiba. Na mismo ako din, first time ko gagawin. So, ayun, maganda. Masarap aralin. Masarap gawin kasi tapos unang best kami magkakasama. So, ibang mukha naman yung makikita nila. What about the other two? Kaya. Ano daw po ulit yung tanong? Yung mga fans po. Actually, minsan kahit hindi na po talaga kami mag-ask ng opinion, nagbibigay naman po sila ng mga suggestions din. And, tinitingnan po namin yun. And, meron po mga songs na pinagbigyan namin sila, like yung mga hits namin, syempre hindi po namin pwedeng hindi kantahin yun. So, yun po. Meron din mga kakaibang numbers dito na gusto din namin na ma-surprise silang lahat na kakaiba, katulad po sinabi niya yun. Yun po lahat na sinabi nila tama po. It's a mix of, the show is a mix of, old and new songs. Kumbaga, mga kanta na kinakanta na dati, na gagawin namin ng areglo ngayon, mga kanta na ngayon, na gagawin namin ng sariling interpretation sa bawat genre namin. May ganon. So, yun yung kailangan nilang abangan natin. May mga hits din kami, nakakatahin, pero iba yung kakanta, may ibang twist. So, yun yung kailangan nilang abangan. Naitanong ko na to kay Yeng. Socially active ba kayo sa internet? Facebook or Twitter? How many followers do you have? Kay Miss Angelique, kay Miss Kyla, tapos kay... Sa akin po mag-1 million na sa Twitter, pero hindi ko alam kung kailan. What about Facebook? Kasi dito yung Facebook, Hindi niya raw po alam. yung Facebook ko po kasi private siya dito. Yung number lang, Pero yung mga ginawa ng fans po, meron naman po. what about kay Kyla? Sa akin po sa Facebook, naka-private din po yung Facebook ko. Pero may parang group na account na ginawa for me yung mga fans. And hindi po ako sure kung parang mag-1 million na rin. Pero hindi po ako masyadong sure kasi hindi ko na-check. Sa Twitter po, hindi ko alam. Instagram ko lang po ako. So sila na lang po tanongin niyo. Ako po, sa Facebook ko, I started from scratch kasi nag-hack yung Facebook ko parang last year. Tapos, sa Twitter ko, ngayon lang kasi ako ulit naging mas active. So, Ilan yung medyo... following mo na yan? Po? Ilan yung following mo? Mga
200,000 plus, something na. That's sa Facebook, Twitter. Ay, hindi po, sa Twitter yun. Tapos sa Facebook ko, hindi ko po alam eh. Hindi ko po sure. Kasi parang kakaano lang eh, kakagawa lang ulit. One last question. Kayo ba tulad niya, nag-i-interact ba kayo sa fans online? Pag nagtanong sila sa inyo? Kapag may chance dito, kasi parang ang pangit naman kung hindi sila pansinin, tapos makita nila post ako ng post. Siyempre, deserve din naman nila yun. Yung mga fans, grabe din kasi yung effort po nila na mismo sila yung gumagastos ng mga pamasahe nila, puntahan lang kami sa mga shows. So, hindi naman din siguro namin talaga ugali po na hindi sila, kumbaga, i-deadmahin. Tsaka minsan po, ako personally, mas feeling ko, mas na-appreciate nila pag personal. Kasi ako with my supporters, pero kami talagang chat group na kung saan doon, every chance na nagkakaroon ako, nag-message ako sa kanila na may ingat kayo today guys, or nagsasend ako ng voice note na kumakanta ako ng LSS song ko. Ganun. So, I don't think naman na kailangan lahat ng galaw mo or lahat ng mensahe mo para sa fans mo ay kailangan public sa lahat ng mga tao. Or pwede mo naman personal sabihin sa kanila, or meron kaming gathering like twice a year, thrice a year, meron kayong gathering. So, ayun. Same din po ako, parang may group chat. Tapos, pag nababasa ko sila, nag-reply ako sa kanila, nag-ask din ako ng opinion nila kung meron silang mga request po, kung meron silang gusto marinig, sa concert, ganyan po. Ganun, parang ako kami ni Casey minsan, nag-send ng videos or voice message, ganyan. Thank you so much. Ako. For our next question. Thank you po. Hi, good afternoon. Ay, Kuya Ayan. Follow up po dun sa question MJ, kay Yeng. Kasi hindi naman lahat alam nung China ASEAN Friendship Concert mo sa China. Pakikwento lang what happened, ano yung kinanta mo, para we all know what happened to that concert. Siguro po paano po nag-start yung nagulag din po kasi ako, or minessage ako ng booker namin si Kuya Jeff na may inquiry nga daw po for me to represent Philippines sa China ASEAN Friendship Concert. First question ko is how? Ano pala, yung isa, China Radio International, may staff po sila doon na Pinoy, and then nakita niya po yung video ko ng Ikaw na Mandarin. Tapos po, pinost niya doon sa China Radio International. Tapos nakita ng mga kasama niya. Every year po meron silang ganong klaseng music festival, yung China ASEAN Friendship Concert. Sabi nila, why not this year, siya naman yung invite natin since she knows yung kumanta nga po ako ng Mandarin. Pero ayun nga po, nung invite ako, pumunta kami doon, marami po mga countries represented. Myanmar, Laos, Thailand, Korea, iba-iba po talaga eh. So, ayun, pero nag-end up ako nakintay hawak kamay kasi they want talaga na yung song sa Tagalog. Tapos yung mensahe din po ng kanta, kailangan related doon sa okasyon, which is unity and helping each other. So, naging nga po yung song na final na kinanta ko. Pero I had to study a Mandarin song para sa opening number po namin. So, ayun, happy po. Ang ganda ng experience kasi parang a once in a lifetime experience po yung bigyan ka ng pagkakataon na gano'n. So, ayun. Congrats. Thank you. Salamat po. To all of you, about the concert naman, kung may kakantahin kayong kanta ng bawat isa na sumikat, ano yung kakantahin nyo? At kakantahin nyo ba dito sa concert na to yun? Or on your own song lang yung kakantahin? Ako na po yung mauna. Sa favorite ko po talaga yung isang kanta ni Ate Carla. Inunahan ko po si Angel kasi favorite niya po to yung hanggang ngayon ni Ate Carla. Sobrang gandang song. Even kung gagawa po ng bagong parang stripped down, acoustic, chill version, gagawa po talaga ako. Sino sa Kaya? Ako po yung kanta ni KZ na Mahal Ko o Mahal Ako. Sa'yo din ba yun? Okay. Pero yun po yung gusto ko. Tsaka meron yung isa yung Darating Din ni KZ. Ayan. Kay ate, Dapat sino naman muna si ate. si ate yung kanta po ni ate yung una tuloy, yung gusto kong kanta. Kasi alam na naman, paulit-ulit ko sinasabi sa kanya. Meron ka